Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating mga Biblia para po sa ating pag-aaral sa umagang ito. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 27, verses 20 hanggang 26. Matthew chapter 27, verse 20 hanggang 26. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Ang mga tao na may sinusulan ng mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barrabas po?" Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinisigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya at pinalaya niya si Barrabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at binigay sa kanila upang ipako sa krus." Ito po yung pangyayari nung the day of Jesus' crucifixion. Talagang masakit po, no? Mabigat na hatol ang binigay ng gobernador na Barrabas, na Pilato. But they released Barrabas instead of Christ. Did you know at did you observe na sinabi ng mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya"? These people of Israel ay nag-claim na sa kanila ang pananagutan. Ang blame ay sa kanila. Sa salin po sa wikang English ay sinabi nila na we are responsible of His blood, no? Para sinabi lang kami ang may pananagutan yan. What does it mean? Simple lang po ang ibig iparating dito sa atin. That Israel have to receive the penalty of crucifying the Christ. Now this morning, my topic is the power of the cross. Israelites people rejected the power of the cross. The power of the salvation that it would bring to them. The power of Christ. At anong ginawa nila? Ipinapako nila ang Kristo na sana tagapagligtas nila. I don't know what is the other means. Kung halimbawa ang mga Israelites ay hindi ipapako si Jesus Christ, what are the other means of Christ upang iligtas ang sanlibutan? I don't really know. But maybe he will die because it is promised that the Lamb will be slain before the foundation of the world. But I believe, this is my opinion only, that hindi sana sa mga Israelites ang parusa eh. Hindi sana ang Israelites ang magkukos ng death niya eh. But it's the people, His own people rejected Him. It's His own people. Kaya nga, kung titingnan natin, yung sinasabi lang tribulation, yung mga paghihirap, it's not designed for the Gentiles. It's not designed for you. Hindi yun nakadesign yun para sa inyo. Nakadesign yun para sa Israel dahil sa kanilang ginawa sa pagpako sa krus. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, na when the judgment will come to the Israelites people, sabi niya, yung taong tumusok ng kanyang gilid ay makakakita pa sa pangyayaring ito. And it so happened in 70 AD that Nero, Caesar, na kung i-translate naman ayon po sa pag-aaral, yun po yung 666, no? Kung titingnan niyo po sa research, it's Neron Caesar who bear the name of 666 kasi yun yung equivalent ng name niya. Doon po ay nangyari
na lahat ng mga Israelites walang batong nakapatong sa ibabaw ng bato. Yun po yung sinabi ng Matthew. They receive the punishment of what they have done para kay Kristo. Natanggap nila ang punishment. Sinabi nila, there will be rumors of war, meron pong gera nangyayari, merong lindol. Yes, it experienced by the Israelites during that time. At ang nangyari po ay, hindi na sila makapagbili, hindi sila makapagbenta, kasi nga, hindi sila tanggap, no? Yung mga Kristiyano at nagsilayasan sila mula sa Israel. Yun po yung pinakamasaklap na nangyari sa bayan ng Israel during that time, mga kapatid. At tinanggap nila ang parusa. Hindi nila naintindihan ang kapangyarihan ng cross. Mahabang pag-aaral po ito, maaaring hindi ko po madiscuss ngayon sa umagang ito kung ano yung tinatawag nating tribulation na yan. And I would say, ganito lang po ang conclusion ko dyan sa tribulation na yan, no? Yung tribulation na yan ay hindi yan para sa iyo, kapatid, no? Para yan sa kanila. At yun po ay nangyari na. Kung mayroon man tribulation ngayon nating nararanasan, hindi po yan ang tribulation na binanggit sa aklat ng Matthew chapter 24. Ang tribulation po o kahirapan na nangyayari doon sa aklat ng Matthew verse 24 ay hindi po yun para sa iyo, kundi sa Israel po yun. At nangyari po yun during 70 AD. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, this generation will not pass till all these things will be fulfilled. Ibig sabihin, mangyayari lahat ng mga bagay na ito. At hindi matatapos ang iyong generation hanggat hindi ito matutupad. Ibig sabihin, namatay si Jesus Christ around 30 AD, tama po ba? Yung isang generation is equivalent to 40 AD o 40 years. So is it, accident ba na 70 AD nangyari ng Israel ay nagiba? Which is 30 plus 40 equals, right, 70. 70 AD, dumating si Nero Caesar at pinarusahan ang bayan ng Israel sa pamagitan ni Nero Caesar dahil nga sa pagpapako nila kay Kristo Jesus. They don't understand the power of the cross. Church of the Living God, I want to challenge you. Kung meron mga tribulation na inyo pong na-experience ngayon, don't worry, hindi yan ang Antikristong inaantay mo. Don't worry, hindi yan ang Great Tribulation na sinasabi ng iilan. Mag-aral po tayo, pag-aralan natin mabuti. Alam ko ang Diyos ay babalik sa tamang panahon upang tayo'y kunin. At alam ko na sa tamang panahon, tayo ililigtas ng ating Panginoon. Just remember the power of the cross. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na pag-uusapan ngayon. Binanggit ko po dito, mga kapatid, na His death on the cross symbolizes salvation for humanity. Yes, it is salvation for humanity. Dahil kung hindi siya napako sa krus, wala tayong opportunity na maging bahagi ng kaligtasan na pinagkaloob niya. Another point po, the cross has power and impact of our lives because of the one hung in there. Cross in itself is powerless. Only Jesus put value in it. Napakagandang point po. Ang cross mismo, walang kapangyarihan yan. Bit-bit ka man ang bit-bit ng cross. Walang power yan. Ang tunay na kapangyarihan yan ay dahil si Jesus Christ ay napako sa cross na yan. Maraming mga tao na ginagamit ang cross, di ba? Panglaban sa aswang. But actually, it's no power in itself. Only Christ has the power. No? It has power because Christ was hung on there. Jesus died that we may live. He became poor that we may rich. We become rich. He was stricken that we may be healed. Totoo po yan. He experienced the opposite thing that we may receive the other side of it. That is the law of polarity, no? Pumunta si Jesus para masaktan upang tayo mapagaling. Pumunta siya dito na maghirap upang tayo yayaman. Pumunta siya rito na mamatay upang tayo ay mabuhay. That's the law of polarity. Christ's redemption is expensive. It cost Him to pay the death of the cross. A Roman way of executing a criminal. Si Jesus Christ ay namatay, not an ordinary death, but He was willing to die for our sake, even the death of the cross.
na siyang pinaka nakakahiyang kamatayan. Para bang lethal injection sa Pilipinas, para bang bitay kung titingnan natin. But God chose this one because He believed that there is power, there is salvation in His death. And remember always that there is power on the cross. Not because on the cross of itself, but because Jesus Christ was hung in there. God bless.